Ang babae ay nagyoyoga sa loob ng bilangguan. Hindi niya inakalang pagkayuko niya ay may matalas na kotsarang bakal na itinutok sa sentido niya. Pinilit siyang magsilbi ngayong gabi, ngunit bigla siyang lumingon ng di inaasahan. Namaga at damyugaw ang ilong ng lider ng kulungan. Sino ba may lakas ng loob na haplasan ang puwet ng tigre? Para kang naghagis ng bato sa latrine. Naghahanap ka ng tae. Sa kahihiyan, bumawi siya ng isang suntok. Malakas na dama po sa mukha ng babae. Gusto sana niyang gumanti, ngunit di pa siya kailanman nakipagbubugan. Sunod-sunod siyang sinuntok sa mukha ng babae. Habang nakadapa, paatras siyang gumapang. Ang lider ng kulungan ay walang awang nakangisi at ayaw siyang palampasin. Ngunit tinansya niya ang tiyempo. Isang sipa sa tuhod ng kalaban. Sunod ay isang scorpion tail kick sa mukha. Napaligaw ng diwa ang lider ng kulungan. Kasunod nito, isa siyang perpektong pag-angat gamit ang baywang. Nakita niyang di pa rin sumusuko ang lider ng kulungan. Kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Hindi tumamba sa unang sipa. Muli siyang umikot at nagpakawala ng high whip kick. Direktang tumama sa mukha. Lumuhad siya para makailag sa malakas na suntok. Pagbangon niya, isang spin back kick ang ibinigay. Hindi malaman ng lider kung saan ang tama o kung ano ang nangyayari. Ngunit galit na sumugod pa rin siya. Ginamit niya ang binti para hatakin ang kamao. At sinundan ito ng isang sipa. Ang lider ng kulungan ay tila may balat na parang kalabaw. Mukhang panahon na para ilabas ang ultimate move. Bilang ko'y di eksakto, ngunit siya'y umikot ng halos 70 beses. At umabot sa 80 suntok sa mukha. Nagmukha ng punching bag ang lider ng kulungan. Sa kabila nito, iniisip pa rin niyang bumawi. Pero ang babae tapos na sa pagpapakitang gilas. Sumugod siya at ginamit ang dakilang dragon technique. Bagsak ang lider ng kulungan at nawalan ng malay. Ang mga gwardya, busog na sa eksena. Lumapit at inaresto ang babae dahil sa gulo. Ngunit pagpasok pa lang niya sa selda, ay biglang dumampot ng batuta at pinalo ang ulo niya. Umalis pa lang ang mga gwardya, ay agad pumasok ang lider ng kulungan na binugbog kanina. Habang wala pa siyang malay, kinuha ang kutsilyo at tangkang saksakin siya. Buti na lang at pinigilan siya ng kakampi. Plano nilang palabasing isa itong pagpakamatay. Hinawakan nila ang braso niya, at hiniwa ang malaking ugat sa kanyang pulsuhan. Ang kirot ay biglang nagpabalik ng ulirat sa babae. Ipinwesto nila siya sa sulok, at ginawang mukhang nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso. Habang nawawalan ng malay, bumalik sa alaala ang nakaraan. Ang pangalan niya ay Hoya. Isa siyang ballerina. Ang asawa niya ang presidente ng pinakamalaking kumpanya ng oil refining sa lugar. At may isa silang mabait at matalinong anak na babae. Isang masayang pamilya sana. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Lahat ay biglang naglaho. Pinatay ang kanyang asawa, dinukot ang anak. Layunin ng mga kidnapper ang shares ng kanyang asawa na milyon-milyon ang halaga. Hindi niya alam, kailanman ay dinadala ng asawa niya ang trabaho sa bahay. At lalong wala siyang alam tungkol sa mga stocks. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tanging matatakbuhan niya ay ang dati niyang kasintahan. Humingi ng tulong si Dashan, kasosyo ng kanyang asawa. Sa libing ng kanyang asawa, binigyan siya ni Dashan ng payo. Kailangan niyang hanapin ang mga stock, ngunit mas mahalaga ang kaligtasan nila ng anak kaysa sa pera. Hinalughog ni Hoya ang buong bahay. Ngunit ni anino ng dokumento ng stock ay wala. Nainip na ang sindikato dahil sa tagal. Nilapitan nila ang matalik na kaibigan ni Hoya. Binigyan ito ng 20,000 piso para gawin ang isang bagay. Hindi alam ni Hoya ang lahat ng ito. Inihatid pa niya ang kaibigan pa uwi. Pagliko sa unang kanto, isang pangkat ng FBL ang biglang hamarang sa sasakyan niya. At tulad ng inaasahan, ang di inaasahan ang nangyari. Isang malaking supot ng puting pulbos ang nakuha sa kotse ni Hoya. At dahil doon, siya ay naaresto. Ang una niyang natanggap na balita sa kulungan ay dinukot ang anak niyang babae. Kinailangan ni Hoya na ipalit ang mga stock para sa anak. Ngunit nagkamali ng akala ang sindikato nang padalhan siya ng tao sa kulungan. Hindi nila nakuha ang tamang mensahe. Direkta nilang hiniwa ang pulsuhan ni Hoya at ginawang mukhang pagpapatiwakal. Walang malay, isinakay si Hoya sa ambulansya. Ngunit ang mga tao sa loob ay biglang nagpakita ng hayop na pagnanasa. Matapos ang ilang ulit ng electric shock, lumitaw sa isip niya ang imahe ng anak. Nagising siya bigla, nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Nang makita ng lalaki na may malay na siya, sumugod ito papalapit, ngunit tinamaan ito ng isang mataas na sipa sa mukha. Isa pa ang sumugod agad, at pinisil ang leeg ni Hoya gamit ang bisig. Tangkang patayin siya sa pamamagitan ng pagsakal. Nagputi ang mata ni Hoya, tila mamamatay na. Ngunit biglang may tunog ng kuryente. Pagtingin ng lalaki pababa, nakapulupot na pala ang pulse gun sa kanyang dibdib. Ang driver ay iniisip pa kung ano ang susunod na mangyayari. Nang biglang sumulpot si Hoya, may hawak na lapis sa kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Hoya. At sa paraang iyon, nakatakas siya mula sa kulungan. Wala siyang ibang mapuntahan, sugatan pa. Kaya muling humingi ng tulong kay Dashan. Pagkagising, napansin niya ang mga bulaklak sa mesa.
Naalala niyang binigyan siya ng asawa ng isang bouquet bago mangyari ang lahat. Marahil naroon ang lihim, kaya agad siyang nagtungo sa opera house. Ang dating pader na may poster niya, ay napalitan ng larawan ng kanyang matalik na kaibigan. Agad niyang napagtanto na pinagplanuhan siya nito. Tahimik siyang pumasok sa dressing room. Hinati niya sa dalawa ang blade, at isiningit ito sa sapatos pang sayaw ng kaibigan. Magsisimula na ang dance competition. Wala pa rin kaalam-alam ang kaibigan. Unang pagkakataon niyang maging sentro ng entablado. Halos halikan pa niya ang mga sapatos. Pagkatapos ay isinuot ito, lumakad siya ng may kumpiyansa paakyat ng entablado. Ang dugo mula sa hiwang daliri ay tumagos sa sapatos. Napaupo siya at hinubad ang sapatos. At natuklasang may blade sa loob. Alam niyang ito'y paghihiganti ni Hoya. Tumingin siya sa dressing room na may matinding galit. Samantala, nahanap na ni Hoya ang huling bouquet ng bulaklak na bigay ng asawa. At ang sikreto nga ay nasa loob ng greeting card. Nagpunta siya sa istasyong nakasulat sa card, gamit ang kaarawan ng anak para buksan ang lock. At doon nga niya nakita ang bilyong halaga ng stock na sinasabi ni Dashan. Ngunit paglabas pa lang niya ng hall, may mga lalaking naka-leather jacket na tila may binabalak. Agad siyang tumakbo papasok ng pambabaeng banyo. Hindi niya inakalang sumunod din ang dalawang lalaki. Sinubukan silang paalisin ng janitress, ngunit sinuntok siya ng isa sa kanila. Lumipad ang janitress ng halos 4.99 metro at bumangga sa pader. Umungo ang lalaki para maghanap, ngunit walang makitang paa sa ilalim ng bawat cubicle. Kaya isa-isa niya itong binuksan. Narinig ni Hoya ang tunog habang nakasampo sa pader. At sa pagbukas ng pinto, isang flying kick ang tumama sa mukha. Tinangkang agawin ng isa pa ang bag ni Hoya. Ngunit siya'y sumugod pa lalo. Isang high kick ang damapo sa mukha nito. At agad niyang inilabas ang ultimate move. Bumagsak ang lalaki at nabasag ang lababo, nawalan ng malay. Ang isa pa'y agad siyang niyakap mula sa likod. Ayaw siyang paalisin, ngunit muli siyang nagpakawalan ng high kick. At napaurong ang lalaki, nawalan ng malay sa loob ng banyo. Sa wakas, nakuha rin niya ang pagkakataong makatakas. Nagpalit siya ng damit ng janitor at ligtas na nakatakas. Lumabas siya at sumakay ng taxi para hanapin ang anak. Dahil sa pagod, nakatulog siya ng hindi namamalayan. Pagkagising, nasa gitna na siya ng liblib na lugar. Dinala siya ng driver sa isang bodega. Kinuha ng pinuno ng sindikato ang bag sa kamay niya. At doon lang niya muling nakita ang anak. Nagbigay ng senadoryas ang pinuno para tapusin sila. Ngunit natatakot lumapit ang dalawang lalaki. Sinabi nila sa kasama na kayang sipain ng babae ang sariling batok. Ang lalaking gustong sumubok ay di naniniwala. Gusto niyang patunayan kung totoo. Biglang umatake si Hoya nang di inaasahan. At nasalo ang baril na lumipad. Sunod-sunod siyang nagpaputok at pinatumba ang pinuno. Pagkalabas lang nila ng gusali, muling sumugod ang dalawang lalaki. Isang flying kick ang pinakawalan niya, at agad nitong napabagsak ang dalawa. Sa wakas, niyakap niyang muli ang anak. Di nagtagal, dumating ang mga pulis. Dinala si Hoya sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya sa mga opisyal na maaaring may darating pang ibang tauhan ni Richard. Kung may isang taong magpapanggap na galing sa embahada at magtatanong tungkol sa mahahalagang dokumento, isa iyon sa mga tauhan ni Richard. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaking kalbo sa istasyon ng pulisya. Sinabi nitong galing siya sa embahada at alam niya ang lahat tungkol sa mga dokumento. Nakaramdam ng kakaiba ang opisyal at nagtangkang bumaril, pero mas mabilis ang kalbong lalaki at naunang pumutok ng baril. Pinagbantaan ng kalbong lalaki si Hoya na ibigay sa kanya ang file. Himala namang buhay pa ang opisyal. Sinaksak niya ang binti ng kalbong lalaki gamit ang kutsilyo habang nasasaktan ito. Mabilis na yumoko si Maya at sinipa ito sa ulo at kinuha ang baril na nahulog sa lupa. Yakap-yakap ni Hoya ang anak nang biglang tumunog ang telepono ng kalbong lalaki. Sinagot ito ni Hoya, pero narinig ang boses ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Noon niya napagtanto na ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito ay hindi si Richard, kundi ang mga taong itinuturing niyang kaibigan. Binabalaan niya ito, halos patay na ang lahat ng tauhan mo at ikaw ang susunod. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng White Swan kapag naging pangit na pato ito, dahil kaya nitong sumayaw ng ballet, at ang ballet ay pwedeng pumatay. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.